Binangga ng ingranding pagpapakita ng Reina Filipinas ang mga tagahanga gamit ang matatapang na pagpasok. Maligayang pagbabalik, Star Pulse ED, Pamilya Pilipinas, ang iyong pangunahing mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa libangan sa bansa. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang like button, subscribe, at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga trending na balita. Opisyal nang nagbukas ang pinakabagong pambansang beauty pageant sa Pilipinas, at talagang alam nito kung paano gumawa ng isang ingranding pasukan. Mula sa mga dramatikong stage reveal at mga nakakamanghang costume hanggang sa mga di malilimutang fashion moments na mabilis na naging usap-usapan sa social media, ang kauna-unahang Reina Filipinas, The Grand Revealed, ay naghatid ng isang gabing puno ng karangyaan, pagkamalikhain at kontrobersya. Ngunit sinong delegado ang nakaagaw ng atensyon? Aling reveal ang naging pinaka-pinag-uusapang sandali online? At anong mga kapana-panabik na sorpresa ang naghihintay sa mga tagahanga sa paparating na Grand Finals? Manatiling nakaantabay habang sinisiyasat namin ang lahat ng nangyari sa di malilimutang launch event na ito. Ang kapanganakan ng Reina Filipinas. Malugod na tinanggap ng industriya ng pageant sa Pilipinas ang isa pang kapana-panabik na kompetisyon sa paglulunsad ng Reina Filipinas. Isang bagong-bagong pambansang pageant na nilikha upang piliin ang kinatawa ng bansa sa internasyonal na kinikilalang Miss Grand International na kompetisyon. Ang unang Grand Reveal, Welcome All the Reinas and Sashing Ceremony ay naganap sa eleganteng Crystal Palace of Aquila in the Ehivay sa Cavite noong Hulyo 13. 21 kahanga-hangang delegado ang opisyal na nagpakilala sa publiko, bawat isa ay umaasang maging bahagi ng kasaysayan bilang mga unang reyna ng Reina Filipinas. Hindi tulad ng mga tradisyonal na presentasyon ng pageant, pumili ang mga organizer ng kakaibang konsepto na nakasentro sa isang salita, ibunyag. Kailangang malikhaing ibunyag ng bawat kalahok ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga pagtatanghal sa teatro, mga pagbabago sa kasuotan, at mga simbolikong presentasyon. Ang resulta, isang palabas na hindi pa napanood ng mga tagahanga noon. Mga malikhaing pagpasok na umakit sa lahat. Agad na humanga ang mga manonood sa gabi nang ipakita ng mga delegado, hindi lamang ang kagandahan, kundi pati na rin ang pagkamalikhain at presensya sa entablado. Isa sa mga pinakamaagang highlight ng gabi ay kay Angelica Lopez ng Palawan, isang pamilyar na mukha sa mundo ng pageant. Sa halip na basta maglakad papunta sa entablado, si Angelica ay lumabas ng dramatiko mula sa isang higanting istrukturang parang kokoon. Ang presentasyon ay sumisimbolo sa pagbabago, paglago, at muling pagsilang na nakakuha ng paghanga mula sa mga mahilig sa pageant. Samantala, si Kristen Marcelino ng Pateros ay naghatid ng isa sa mga pinaka-nakakaaliw na pagpasok. Lumitaw siya sa loob ng isang napakalaking prop na idinisenyo upang maging kamukha ang sikat na Pilipinong pagkain, balut. Dinala sa entablado ng 4 na walang sando na performer. Dahan-dahang binuksan ni Kristen ang takip bago lumabas suot ang isang eleganting beaded evening outfit. Mabilis na nakalikha ng tawanan, palakpakan, at hindi mabilang na reaksyon sa social media ang malikhaing konsepto. Pinuri ng maraming manonood ang orihinalidad at kumpiyansa na ipinakita sa kanyang di malilimutang pagpapakita. Nagdulot ng mga online na talakayan si Sahara Bernales. Siyempre, walang kaganapan sa pageant ang kumpleto ng walang mga sandaling nagpapasiklab ng mga usapan online. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang presentasyon ay kay Sahara Bernales ng Pampanga. Unang lumabas ang aktres suot ang isang mapaglarong puting cover-up na bumagay sa kanyang kulot na hairstyle. Gayunpaman, nang tanggalin niya ito, nasaksihan ng mga manonood ang isang matapang at fashion-forward na gown na nagtatampok ng malalim na pluming neckline, dramatikong mga side cutout, at matataas na hiwa na umaabot sa itaas ng balakang. Sa loob ng ilang minuto, kumalat sa social media ang mga larawan at video ng kanyang presentasyon. Pinalakpakan ng ilang tagahanga ang kumpiyansa at walang takot na pagpili ng fashion ni Sahara, na inilarawan ito bilang perpektong naaayon sa kaakit-akit na imahe na naugnay sa Miss Grand International. Nadama ng iba na ang kasuotan ay nagtulak ng mga hangganan ng fashion nang higit pa sa inaasahan para sa isang presentasyon ng pageant. Anuman ang magkakaibang opinyon, walang alinlangan na naging isa si Sahara sa mga pinag-uusapang delegado ng gabi. Muling binuo ni Alexi Brooks ang kanyang imahe.
Isa pang delegado na ikinagulat ng maraming tagasunod ng pageant ay si Alexi Caimoso Brooks ng Iloilo. Matagal nang kinikilala si Alexi dahil sa kanyang signature buzz cut na agad siyang nakilala sa mga nakaraang kompetisyon. Ngunit sa grand reveal, ipinakilala niya ang isang ganap na bagong bersyon ng kanyang sarili. Sa halip na ang kanyang pamilyar na hairstyle, lumabas si Alexi na may glamorous curled up do na puno ng volume. Pumasok siya suot ang isang napakalaking itim na kapa na pinalamutyan ng mga ginintuang detalye na inspirasyon ng pakpak. Habang tumutugtog ang dramatikong musika, tinanggal niya ang kapa upang ipakita ang isang nakasisilaw na fully beaded gown na inspirasyon ng mitikal na phoenix. Hindi nawala sa mga manonood ang simbolismo. Tulad ng maalamat na ibong bumabangon mula sa abo, tila handa nang magsimula ng isang bagong kabanata sa kanyang paglalakbay sa pageant si Alexi. Agad na pinuri ng mga tagahanga ang kanyang pagbabago na tinatawag itong parehong elegante at makapangyarihan. Nanalo ng mga puso si Zee Nestle pala gamit ang simpleng pagiging. Minsan, ang mas kaunti ay tunay na nagiging mas. Pinatunayan ng personalidad sa screen na si Zee Nestle pala na ang pagiging simple ay maaaring lumikha ng isa sa pinakamalakas na impresyon. Sa halip na umasa sa malalaking props o masalimuot na mga epekto sa entablado, pinili ni Zee ang isang kaaya-ayang presentasyon. Una siyang lumabas suot ang isang malambot na puting ruffled na damit. Sa isang eleganteng pag-ikot, ang panlabas na kasuotan ay naging isang kumikinang na maikling beaded na kasuotan. Ang maayos na paglipat ay nagpakita ng parehong kumpiyansa at poise. Ang kanyang presentasyon ay umani ng mainit na palakpakan mula sa mga manonood sa loob ng lugar. Maraming tagahanga ng pageant ang nasiyahan sa kanyang simple na diskarte, na sinasabing ang kagandahan ay kadalasang mas malakas na naunawaan kaysa sa karangyaan. Isang pagtatanghal na nagdiriwang ng pagkakaiba-iba. Isang aspeto na nagpapatingkad sa Reina Filipinas ay ang pangako nito sa pagiging inklusibo. Dahil tinatanggap ng Miss Grand International All-Stars ang mga veterano ng internasyonal na patimpalak, mga babaeng may asawa, mga ina, at mga transgender na babae, ginamit ng Reina Filipinas ang parehong pilosopiya ng pagiging inklusibo. Nangangahulugan ito na ang kompetisyon ay bukas sa mas malawak na hanay ng mga naghahangad na maging reyna. Kabilang sa mga delegado ang ilang mga mahuhusay na personalidad. Isa na rito si Scarlett Ann de Mesa ng Muntinlupa, isang bihasang kalahok sa patimpalak at ina ng isang batang anak na lalaki. Sumali rin sa kompetisyon si Ann Patricia Lorenzo Diaz ng Maynila, na dating natapos sa top 6 sa 2025 Miss International Queen Pageant. Ang kanilang pakikilahok ay nagpapakita ng layunin ng organisasyon na magbigay ng mga pagkakataon sa mga mahuhusay na kababaihan mula sa iba't ibang pinagmulan. Mga koronang karapat-dapat sa mga reyna. Hindi tumigil ang kasabikan sa mga delegado. Sa kaganapan, inilabas din ng mga organizer ang mga korona na igagawad sa mga nanalo sa kompetisyon. Ayon sa Pangulo ng organisasyon na si Jojo Bragais, ang mga korona ay personal na pinili sa Bangkok, Thailand. Ang bawat korona ay gawa sa ginto at pinalamutyan ng mga tunay na diamante at iba pang mahahalagang bato. Ang mga mararangyang disenyo ay sumasalamin sa prestihiyo at ambisyon ng bagong organisasyon ng patimpalak. Para sa maraming kalahok, ang mga koronang ito ay sumisimbolo hindi lamang ng tagumpay kundi pati na rin ang pagkakataong kumatawan sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Mga malalaking pangalan sa likod ng Reina Filipinas. Ipinagmamalaki ng organisasyon ang isang kahanga-hangang pangkat ng pamumuno. Nagsisilbing pambansang direktor si Emma Tiglao, ang kasalukuyang maihawak ng titulong Miss Grand International Philippines. Kasama niya ang kilalang internasyonal na taga-disenyo ng sapatos na si Jojo Bragais, na nagsisilbing pangulo ng organisasyon. Dagdag pa sa prestihiyo, ang pangulo ng Miss Grand International na si Nawat Itsaragrisil ay bahagi ng organisasyon bilang executive partner. Ang kanilang pinagsamang karanasan ay nagpapataas ng mga inaasahan para sa pinaniniwalaan ng marami na maaaring maging isa sa mga pinakakompetitibong organisasyon ng patimpalak sa bansa. Pagtanaw sa Grand Final. Kasunod ng matagumpay na Grand Reveal, lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa pinakahihintay na Grand Final. Ang championship event ay gaganapin sa Newport Performing Arts Theater sa loob ng Newport World Resorts sa Pasay City.
Nagpahiwatig din si Jojo Bragais na ang hurado ay magtatampok ng 4 na internasyonal na reyna ng kagandahan na lalong magpapaangat sa kompetisyon. 3 mananalo lamang ang magsusuot ng mga kahanga-hangang korona at magkakamit ng karangalan na kumatawan sa Pilipinas sa mga susunod na internasyonal na kompetisyon. Dahil sa napakalakas na hanay ng mga delegado, pinag-uusapan na ng mga tagahanga kung sino ang may kakayahan upang maging pinakaunang mga reyna ng Reina Filipinas. Pinatunayan ng unang Reina Filipinas Grand Reveal na ang eksena ng patimpalak sa bansa ay patuloy na umuunlad na may mga sariwang ideya, matatapang na presentasyon at magkakaibang kalahok na handang sumikat sa pandaigdigang entablado. Mapa ang iyong paboritong sandali ay ang simbolikong pagpasok ni Angelica Lopez sa kokoon, ang di malilimutang i-balut, reveal ni Kristen Marcelino, ang nakamamanghang pagbabago ni Alexi Brooks, ang eleganteng pagganap ni Z. Nestor Pala, o ang naging pangunahing pahayag sa fashion ni Sahara Bernales, isang bagay ang tiyak, nakuha ng kompetisyon ang atensyon ng mga tagahanga ng patimpalak sa buong Pilipinas. Ano sa palagay mo? Aling delegado ang pinakanamangha sa iyo sa Grand Reveal? Sino sa tingin mo ang karapat-dapat maging pinakaunang reyna ng Reina Filipinas? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong update sa mga patimpalak sa Pilipinas, mga balita sa libangan, at mga kwento ng mga kilalang tao. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.